plano ninyo, bilang ninyo upang sila sumangsi sa inyong mga pangako ng mag-asawa na kayo ay magsasama, no? For better or worse, in richer and poorer, in sickness and health, at kamatayan na ang pwedeng magkahiwalay sa pinagsama ng Panginoon. So, therefore, kasal, no? At ang pamilya ay yung kasal. Kaya naman, kung dapat, no, ang inyong susundin, no, ang mga plano at mga kautusan ng ating Panginoon upang ibigay magkaroon ng bangayan sa mundo. Kaya nagkakaroon ng bangayan, no, o nagkakaroon ng pamilya, kaya hindi sila sinusunod sa mga plano at kautusan ng ating Panginoon. No? Alam niyo na puso, no? Kaya palagi nandito sa likod natin, at any given time, pwede kayo mahulog sa mga tukso ng higit. Sa kanyang parang matatanis na pagkikita sa inyo hanggang kayo bilang mag-asawa, bilang pamilya, sana ang plano at pagkakasya ng ating Panginoon, yan ay inyong susundin. At yan ang maging batayan ninyo sa inyong pagsasama upang kayo ay magkaroon ng masaya at pamilya. Una-muna sa plano ng ating Panginoon na ang pamilya ang pinakamaliit na ugat ng ating Panginoon. Ilan na simulan kahit sa ating saling ng batas, ito ay nakasulat, nakaukit na ang pamilya ang pinakamaliit na natin importante tayo bawat pamilya. Kaya nais ng gobyerno ng Panginoon na palakasin at patatakin ng pamilya sa pamamagitan ng pagmamahal ng batas. Kung paano ang ating mga lipuno, ang ating naunang mga gulang, mga lolo natin, paano sila nagmamahal sa vida, lalong-lalo na sa oras ng pag-iibig. Ibalik natin yun, no? Ibalik natin na yung pagsasama nagmamahal, no? Ang gaya ngayon, no? Ang nangyayari ngayon, kay-kay-kay, kanya-kanya, no? Hindi kaya noon, pagka meron ng problema, andin na lahat, ng mga kapag-anak, ang mga kaibigan, no? Sana ganun din, balik natin, no? At tulad din yung sabihan, marami ang nagkukuhan kahit na bigat. Marami ang tumutulong para sa so yun, ibalik natin dahil pagka pamilya ay nagmamahal at diyan ang kaumaran, ang katahimikan at kasapwalan ay bigyan pero ang mismo ay pamilya ay nagkakagulo at diyan din ang pagkukulan at pagkukulan mahina ang pagkakagulo kalahikulan ay so yun, ang una, pangalawa sa plano ng ating Panginoon na ang mag-asawa o pamilya ay multi-eskwela. Bago kayo pumunta sa formal na school, sino mga nagturo sa akin? Marunong natin. Ganon din ang pamilya. Lalo na sa Panginoon, sana pag-ibigin niyo ang pagsabay-sabay sa mga anak dahil marami ang mga bata ngayon ang lumilitaw ng maraming pasawa. Ang mga moral values, no, yan ang iulat ninyo sa inyong mga anak. Ang mga value ng pamilya, ang ating mga virtue naman o virtues na naman natin bilang mga Kristiyano nagmamahal. No? Yan ang iulat ninyo upang paglaki nila, sila yung mababait at masulit. Hindi kaya ko yun, no? Kung kami malilit, kaya natin yung inyo, no? Marahil na-experience ninyo ito, no? Pagtingin ng ating mga magulang, mga karatanda, o mga guro, mga balitan, mga mensahe, yung balitan. Pagtingin ng mga bata, no? Mga nakakatanda sa mga magulang, sila na nakakatanda.
budget, iyan natin muli ang mga plano ng ating Panginoon upang pagdating ng mga bata, sila'y magbay at masunurin. Habang mga bata, no, dapat niya, ating sumaybayan sa kanilang pagawin. Kaya din ang ating sabihan dito, no, yung kawayan. No? Ang kawayan, mura, yung parang sabi, mura, tabong, sa Kapampangan, no? Pwede mong ipasunod sa gusto mo. No? Lalo na mga farmers, no? Gagawa ng bawon o anuman, no? Iyan ang magagawa. Paglaki ng kawayan, hindi mo na makasunod sa gusto mo dahil na ito ay ano din. Kapag lalo na ang iyong mga dina, David pa, ingatan ninyo, hindi ko matira sa mga bata na sana nandito sa sila sa mga pagkilit. Kung hindi karapagdasan sa mga pagkakas wala sila. May kasabihan din dito ang mga ginagawa natin, iyan ang kanilang ginagaya. Kaya ingatan ninyo yung pagsasama, yung iyong samahan, ipakita ninyo sa mga kanila, hindi ang kanila. So, pangalo, sa plano ng ating Panginoon na pamilya, kung magkasawa, hindi mo kundi kanina, eskwela, nagsumabumbay, ngayon naman simbahan, ano man ang ating pamilya? Di ba mayroong mga pare, padre, pastor, o kaya ministro, no? Na ngayon ang gusto ng ating Panginoon na turuan ng tulong ng Diyos. Kung may tao at ipagdunod sa Panginoon, upang pagdating nila, sila ay maupapay at masulong. Ang mga salita ng ating Panginoon, yan ang inulat ninyo